Bakit pinatatawag niyo raw itong Philippine Christian University? Nako, sakit ng ulo yan. Kasi madami silang ginagawa na hindi sang-ayon sa mga patakaran ng pamahalaan. Ako'y nabigla dahil nakita ko sa Facebook, meron silang posting na nagbibigay daw sila ng graduate program even for foreign students na purely online. Natatapusin mo daw yung masters mo sa isang taon lang. Unang-una, hindi naman sila rehistrado na mag-offer ng distance education. Ikalawa, naglabas na tayo ng patakaran na yung pwedeng mag-aral online ng mga foreign students. Nung panahon lang yan, panahon ng COVID yan dahil may travel restriction. Correct. Pagkatapos ng COVID, dapat pupunta dito para mag-aral ang mga estudyante. Noon lang yan, inisyo natin yan kasi physically hindi sila makapasok. Mahirap naman na itigil ang pag-aaral. So sabi natin, habang may health emergency, ituloy nyo muna na mag-online sila. Pagpapayagan ng travel, dapat pumasok na sila dito. Sila nag-o-offer ngayon na for foreign students daw, pwedeng makapag-aral sa Pilipinas purely online. Labag yan sa nakalagay sa Transnational Education Law na kailangan unang-una, magrehistro sila sa CHED para ma-evaluate ang kanilang programa kung papayagan. So may mga pagkukulang kaya tayo naman ay sumulat sa kanila para ipaliwanag nila kung ano ba ang nangyari at bakit merong mga ganitong violation ng existing rules. Ano ba parusa sa ganyan? Kung blatant yung pong violation sa mga batas? Unang-una, kailangan itigil nila yung programa kung hindi ito allowed ng pamahalaan. Itigil. Ikalawa, mag-apply sa CHED para ma-evaluate yung kanilang mga programa. At habang ini-evaluate, hindi sila pwedeng tumanggap ng estudyante. At kung sila ay makapasa sa evaluation, saka lang sila dapat tumanggap ng estudyante. No? Yan ang minimum na expectation kung ikaw ay hindi sumusunod sa patakaran. Itigil mo muna yung iyong ginagawa. At magpa-evaluate ka, mag-apply ka. You fall under the rules of government. No? Yan ang unang step. Ngayon, yung ibang penalty pa, depende na yan kung ano ang kanilang, anong kanilang gagawin. Pero sa ngayon, hindi nyo naman pinapasara yung eskwelahan, Chairman? Show cause order lang, magpaliwanag lang sila kung ano ba ang kanilang ginagawa. Kasi tawag dito, alam mo Tonyeng, ako medyo nabigla dito kasi nag-comment ako doon sa Facebook posting nila na sabi ko, kayo ba nag-apply na sa CHED, sa inyong mga programa? Ang sagot ba naman sa akin, hindi daw nila kailangan mag-apply. Sinagot pa kayo yung chairman na nag-comment. Sinagot ako sa Facebook, in-screen grab ko nga yan. So ako'y medyo nabigla na gano'n dahil alam naman lahat ng mga pamantasan, yung mga reglamento dyan. Kasi alam mo, pag pinayagan natin na kung sino-sino lang ang mag-offer ng graduate program na transnational, ibig sabihin mga galing sa ibang bansa ang mag-aaral, pag yan may pumalpak dyan, masisira ang pangalan ng lahat ng pamantasan sa Pilipinas. Talaga. Sasabihin nila, wag na kayo mag-aral dyan sa Pilipinas, kwanyan. Bogus yung mga programa dyan. Masisira pati magagandang mga pamantasan, masisira ang reputasyon. Hindi pwedeng mangyari yan. Opo.